Ang mga public utility vehicle naman na kasama doon sa rally na imbis bumiyahi sa kanilang mga ruta na naaayon sa kanilang prangkisa ay nag-divert sila ng ruta at sumali dyan sa rally ng Iglesia ni Cristo. Maging hanggang sa kayo, baka mayroong mga ganun rin. So, sa prangkisa kasi ng mga public utility vehicle, meron dyan nakalagay dyan kung anong mga ruta lang ang bibiyahian mo. Pag lumabas ka sa ruta mo, that is another violation. Lalo-lalo na, pag nagbara ka ng mga flow ng trafiko, pinirwisyo mo yung trafiko dahil sa binalagbag mo ang sasakyan mo, yun ay panibagong violation, kagaya ng ginawa ng mga bus. Yung mga bus na yan, kasama yan sa pinapatawag ng Department of Transportation. Department of Transportation. At nag-issue na ang DOTR or Department of Transportation ng show cause order. Show cause order, ibig sabihin na pagpapaliwanagin ang mga nagmamay-ari ng mga POV na yan kung bakit nila ginawa yon. Investigasyon ito. Ngayon, kung hindi satisfied ang DOTR sa kailang mga magiging paliwanag, at alam ko namang walang satisfaction doon na mangyayari sa paliwanag, talagang klarong-klarong violation, ay malamang sa malapit ay matatanggalan ng prangkisa itong 34 na mga public utility vehicle na nakisali at nakigulo, nakiperwisyo dyan sa sinagawang rally ng Iglesia ni Cristo. Alam mo, sa totoo lang, sa kabilang banda, ay nagninegosyo lang yung mga POB, yung mga may-ari na nagnegosyo, pinakyaw siguro na ganito ang lakad natin, pero not knowing kung ano talaga ang pupuntahan. Kasi alam mo, may isang bus na nakita. Ayan o, yan, nakikita ninyo na picture o. Yan, picture ng bus yan. May nakalagay na educational tour. Siguro kung nang kinontrata itong mga sasakyan na ito, yun ang sabi, educational tour. May mga karatula pa kanya nakalagay sa bus. Nakatarpulin. Educational tour. Pagka-educational tour nga naman, oo nga naman, papayag, siyempre, kita din yun ng mga bus companies, ng mga POV. Papakyawin sila ilang araw. Siyempre, kita nila yon, papayag. Iyon pala iba ang pupuntahan. Diyan ngayon sila nagka-problema. At ang mga pananagutan na yan ay kanilang pananagutin sila dahil sa ngayon ay umuusad na ang investigasyon ukol dyan.
Recording July 2, tungkol naman ito sa shooting sa San Jose. 3, 2, 1. Gustong maging pulis ni Nash, yung pamangkin ng police officer na nagmamay-ari ng baril. Kaya daw ito nakiusap na siya ay madala maisama sa firing range at maturo ang bumaril. Ito ang inilahad kahapon ni Attorney at Police Staff Sergeant Arla Ray Pasencia, ang tiyahin ng batang si Nash, yung 14 years old na shooter. Diyan sa San Jose, nangyari noong June 22. Sa harap ito ng committee ni Senador Risa Ontiveros na ipinatawag kahapon July 1 diyan sa Senado. Ayon kay Police Officer Pasencia, alam mo, habang nakaharap si Police Officer Pasencia diyan sa committee, ay halatang natatakot din at kabado. Ang pagsasagot nga niya ay talaga yung boses niya ay minsan paurong ang boses, talagang grabing epekto sa kanya nitong nangyari. Kung paano siya lulugar. Pamangkin niya ang nasasangkot, pati siya nasangkot, pero wala siya magawa. Pinatawag talaga siya para tanungin ng komitiba na may saklaw sa ganitong mga usapin. Committee on Children and Family, ganon, ang committee ni Senator Risa Ontiveros. Ang pagkasagot ni Police Staff Sergeant Arla Pasencia nung tanungin siya ay ganito ang binitawan niya in English. Sabi niya, he wanted to be a police officer and he was asking if I could bring him sa firing range. Yon ang sinabi ni Attorney Police Staff Sergeant Arla Ray Pasencia patungkol sa kanyang pamangkin na si Nash, yung 14 years old na kumuha ng kanyang baril na 9mm at yan ang ginamit pagbaril doon sa mga biktima sa San Jose National High School. Gusto ko sanang ilathala dito yung mga video na doon sa mula sa Senado. Kaya lang medyo nag-aalangan ako. Baka naman kasi itong masyadong mabusisi itong si Meta. Masyadong mabusisi si Meta. Baka na naman ma-strike itong page namin at tuluyang ma-restricted ito dahil sa paggamit ng mga video. Alam mo, magandang material sana yan para may parinig sa inyo ang video. Kaya lang, yun na nga, nag-aalangan ako. Kaya hindi na ako gumagamit ng mga video clip para isuporta dito sa discussion natin. Sayang itong page kung masisira lang doon sa mga copyright claim na pagkaganyan siguro ng mga balita ay dapat na walang copyright claim yan. Anyway, sumusunod tayo sa patakaran ng Meta. At hindi ko nga may pakita sa inyo ang video rito sa kadahilanan na baka tayo ay ma-strike ng Meta dyan sa ating gagamitin na video. Kaya gumamit lang tayo ng ibang alternatibo. Kinikwento ko sa inyo at may mga larawang nakalabas dyan para inyong makita. At nung tanungin ulit itong si Staff Sergeant Pasencia ng mga senador, na doon si Senador Raffy Tulfo, Senator Risa Ontiveros, Senator Win Gatchalian at iba pa, nandoon sila. So nung tanungin uli kung ano ang or ilang beses dinala sa firing range itong si Nash, ay sinabi ni Police Staff Sergeant Pasencia na may pag-aalangan pa sa kanyang pagsagot na isang beses lang daw niya dinala, just once. Just once. Parang kanta lang na just once, no? Just once niyang dinala. So, hindi ito binili. Kumbaga, hindi ito in-accept ng committee, lalo-lalo na kay Senator
So, hindi ito pinaniwalaan ng committee. Lalo-lalo na ni Senator Risa Ontiveros. As a matter of fact, sinabihan si Pasensya na magsabi ka na lang ng totoo. Kasi alam mo, nakita nila na hindi ganon kagaling ang isang bata bumaril at humawak ng baril na isang bisis mo lang isinama sa firing range. Halimbawa, isinama mo siya ngayong araw sa firing range para mag-firing, turuan mag-fire. Hindi siya ganon hindi siya agad kaganon kagaling na eksperto ng humawak ng baril at magpaputok. Ha? Kaya ang committee ay hindi naniwala na isang bisis lang ginawa o isang bisis lang isinama sa firing range itong si Nash ng kanyang auntie. Sa tingin nila ay talagang isinasama at tinuturuan talagang bumaril. Kaya yung bata naman ay eksperto ng humawak ng baril. Nung tanungin naman siya tungkol sa kanyang baril, kung bakit napunta sa kamay ng bata, ang sabi ni Auntie Pasensya na unlawfully, ibig sabihin, wala siyang pahintulot at ang bata ay pumasok lamang sa kanyang bahay upang kunin ang kanyang baril. Ang kanyang baril naman daw ay nasa loob ng isang locker, isang plastic na locker sa kanilang bahay, at sa loob ng plastic na locker na yon, mayroon pang isang locker na sa loob na plastic din at doon nakalagay yung kanyang baril. Yun ang sabi niya, na sinira daw ni Nash para makuha yung baril. Tinanong naman siya ngayon kung bakit alam ni Nash, hindi daw si Nash nakatira doon sa bahay niya. Mag-isa lang siya daw doon, yung pulis. Hindi nakatira si Nash doon sa bahay niya, sabi niya. Tinanong naman siya kung bakit ngayon, bakit alam ni Nash kung saan nakalagay ang iyong baril. Ay, siyempre, sasagot yan. Na naghalughog siguro si Nash. Naghalughog. Ang tanong ngayon, nasaan siya ngayon, yung police officer, sa panahon na yon, na naghahalughog sa loob ng bahay ang kanyang pamangkin? Wala bang tao sa bahay niya? Nasaan ba siya ngayon? Noon? Nasaan ba siya noon? Wala bang lock ang kanilang pintuan, mga bintana, mga ganon? Ang dami kasing tanong, ang daming tanong. Ang daming tanong. Kaya, ang committee hearing na ito ay titingnan natin kung magpapatuloy. Ay wala akong nakita pa na panibagong schedule. Basta tinapos ito ng committee hearing kahapon at titingnan natin kung may pagpapatuloy pa ito sa mga susunod na araw. Isa dyan sa mahalagang nakita, by the way, medyo sinilip ko itong ang isang Republic Act. Itong Republic Act 10591. Republic Act 10591 o ang tinatawag na Comprehensive Firearms and Ammunition Act. Ito yung implementing ang implementing agency nito na Republic Act 10591 ay ang Philippine National Police. Ito patungkol ito sa mga baril, paglilisensya at mga paghawak sa baril. Dito sa Republic Act na ito, wala ritong nagsasabi na bawal ang mga firing. Dito sa Republic Act na ito ay walang nagsasabi na bawal ang mga minor de edad sa firing range. Kasi tananong siya kung bakit niya dinala. At wala namang prohibition, na base sinabasa ko dito, wala namang prohibition. At least meron na mga bagong patakaran ngayon. Pero base dito sa Republic Act na ito, yung Comprehensive Firearms and Ammunition Act, walang nagbabawal sa minor de edad
na maturuan silang bumaril sa loob ng firing range. As a matter of fact, pwede silang turuan sa firing range na bumaril. Ang hindi lang pwede sa kanila na sila ay magmay-ari ng baril. Hindi pa sila pwede doon. Pero habang sila tinuturuan bumaril, ay dapat may close monitoring or supervision ng mga firing range officer o kaya ng kanilang mga kamag-anak or magulang, guardians, doon sa minor de edad. 17 years old and below, pwedeng pumasok doon sa firing range ayon dito sa Republic Act na ito. Pero ang question naman hindi tungkol sa pagpasok eh. Ang question ay hindi tungkol sa pagpasok o pag-training sa firing range. Ang question dito, bakit nakuha ng bata ang baril ng pulis? Diyan kasi ang tinitingnan na negligence ng investigasyon na ito. Kung bakit nakuha ng bata ang baril ng kanyang tiyahin na isang police officer. Yan, para maliwanag lang, no? At sa takbo ng investigasyon kahapon, sa takbo ng committee hearing kahapon ni Senator Risa Ontiveros, may nakita sila ayon dito sa nakita nila na mayroong isang adult groomer sa nangyaring Tacloban shooters, yung Tacloban City shooting incident. Mayroon sila nakita na adult groomer. At ito ay nalilink, at ito ay mayroong link. Ito ay tumutumbok. Yung adult groomer na sinasabi ng Tacloban shooters ay tumutumbok doon sa user of 764 network. Ano naman kaya ito? Yung unang lumabas, Gorbax. Ito naman, 764 network. At itong 764 network na ito ay binansagan ito ng United States as a global child exploitation at itong 764 network na ito ay binansagan ng United States as a global child exploitation enterprise. Ulitin natin ang napag-alaman ng committee na ang adult groomer o yung may edad na siyang naghihikayat o nagtuturo doon sa mga Tacloban shooters ng mga minors ay tumutumbok sa isang user na gumagamit ng 764 network. Hindi ko alam kung ano itong 764 network kasi may lumabas na sa una na Gorbax na computer game. Ito naman ngayon, panibagong 764 network. At ayon sa kanila, sa committee, kanilang napag-alaman na ang 764 network na ito ay binansagan na ng United States as a global child exploitation enterprise. Tingnan mo yan. Maaring ang mga batang ito, kailang pamamaril, ay na-impluensyahan na rin nitong global child exploitation enterprise na sa kung paanong paraan na nahikayat ang mga bata, na brainwash yung mga bata para na-reprogram ang kanilang mga isipan na sila ay maghasik ng lagim sa pamamagitan ng pamamaril. Ito ang dapat sisirin sa investigasyon ng ating mga eksperto sa IT, sa investigation, sa mga online na yan, para matumbok talaga at mapanagot din ang mga taong ito na may kinalaman sa pag-uudyok doon sa mga minor de edad ng pamamaril at nang mabigyan naman din ng hustisya ang mga batang namatay at nasugatan sa San Jose National High School. And by the way, nailibing na yung mga bata na biktima ng pamamaril na ito sa San Jose National High School na nangyari noong June 22, 2026.
Hanggang sa ngayon ay humihingi ng hustisya ang mga biktimang pamilya. May isa pang napatanong, kung walang pananagutan ang mga minor de edad, kung walang pananagutan yung shooter, sino ang dapat managot? Ito yung isang malaking tanong na nakabitin ngayon, na nasa isipan, nasa puso ng mga nanay, ng mga tatay, mga kapatid, kamag-anak ng mga namatayan at ng mga nasugatan na ang iba ay patuloy pang nasa intensive care unit or ICU ng mga ospital dito sa Tacloban. Aabangan natin ang karagdagang mga update dito, kaya tutok lang kayo dito sa Radyo Avantis GTV para sa karagdagang mga balita. Hello. Okay na ba?